Bea, anong reaction mo dun sa issue kina Michelle D, Samantha Padillo na parehong beauty queen at syempre nakasama na rin si Rian. Dun sa issue yung kontrobersiya na torture, na binugbog nila yung kanilang driver, yung isang driver. Nabigla po ako kasi parang silang tatlo, 180 pounds lang yung ano. Ang papayat po ng tatlo, so hindi ko po alam kung paano nila nabugbog ang isang tao. Pero sa pagkakakilanlan ko kay Samantha, kay Michelle, they're very kind, they're very soft, they're very sweet girls. Lalo na po si Samantha Padillo, which nabigla ako, nakasama pala siya sa awayang ito. Napakabait po ng kaibigan ko. So nabigla po talaga ako sa ganitong issue. Kay Rian naman po, very professional po si Rian nung naka-work ko siya before. Napaka-gentle niyang tao. Si Michelle naman po, at talagang I know na mataas ang kanyang paniniwala sa truth. So I really hope na this gets resolved easily and that mag-usap sila because lahat po kami nabigla at hindi ko po inaasahan na may ganitong issue na lalabas mo. Wala ka ba nakitang possible na kapag ka nagalit itong dalawang to, nag-iiba ka ng mga personality, like, tukuyin na natin si Michelle at saka si Samantha kasi yun ang mga nakakasama mo eh. Wala ba ganun pagkakataon like yung mga magkakasama kasi? Oo, napaka-nonchalant ng dalawang yan. Napakabait. Kaya nabigla ako na may ganitong issue kasi halos matumba-tumba na everybody around them. Napakakalma, napaka-reserved. And hindi ko to nakikita sa kanila at all. Like lalo na po si Samantha. Napakabait ng batang yun. So hindi ko talaga alam bakit may ganitong issue. So I really hope na ma-resolve kaagad po kasi alam kong naka-apekto to sa kanila. Kasi they're really like that. They're very, very kind people. Paano nga, hindi ba ito magkakaroon ng epekto sa buong pageantry, yung image ng mga beauty queens na fragile, na regal, tapos mga palaban naman pala, mga parang mga tigre, pag mga ganun. Base dun sa kwento, sa testimony ng driver. I mean, tao din naman po kami. So, syempre kung halimbawa napubo kami, may siguro lalabas din ang pagka Gabriela namin, syempre. So, matatapang din po kami kasi hindi kami mananalo sa isang pageant kung hindi kami malakas ang loob. Pero I know naman na as beauty queens, may pinaglalaban kaming prinsipyo at hindi naman kami basta-basta na lang mga away ng tao. Hanggang saan kaya pagtitimpiling isang beauty king para kumbaga tanggalin lang mo ng kanyang pagiging finesse, pagiging legal, pagiging babae? Hindi ko po talaga kasi iba-iba po yung tao eh. Kung ano yung hangganan na yung kasakit, yung kung gaano kasakit. Kasi syempre na-experience namin lahat ng kabash, ka-trolls. Di ba mentally, kailangan malakas ka talaga doon. So hindi ko alam kung saan hangganan o meron. Lalo na po silang tatlo. Kasi nung naka-work ko sila, nakasama ko sila, napaka-professional naman po nila. Wala akong nakitang bahid ng pagiging may anger issue. Wala pong nakitang gano'n. Was there a time na na-provoke ka na minsan? You almost lose your temper? Or meron ka nang nasampal, nasapak or something because na-invade yung pagiging babae mo? Or Transplanted po ako at tumitake po ako ng autoimmune suppressant. So, nakaka-mood swings po yun. So, siyempre yung mga iyakan, hindi mo matatanggal yan. Kaya may sasabihin kang something, naiiyak na ako. Pero siyempre kailangan pagtimpian kasi I'm also 35 years old. So, may experience na ako sa life. So, alam ko na kung paano pero meron nga pagkakataon. No? For sure. Opo, for sure. Can you name an instance? Sa Can you akin? remember an instance na medyo na-provoke? Pag nagutom ako, Yun lang. Pag nagutom ako, naninigaw na ako, bakit nasa yung pagkain ko? Kasi pag may mga transplant kasi, meron kaming gamot, steroids, nakakaano yun ng moods. Ano ba yun? Anong transplant? Yes, kidney transplant. No, I'm celebrating my 4th year as a kidney transplant fighter. Talaga? Yes, So yung mga mood swings ka dahil merong... Yes, opo. Merong... Kasama po talaga yan sa pag nasira ang isang organ mo, nag-change talaga yung